Hindi, inaantay kasi namin yung attorney Tony Abad. Very important yung kanyang testimony kasi siya yung nakapirma doon. Pero basta totoong tao siya, ma'am. Hindi ba kilala na natin yan? Naaalala ko siya bilang USEC ng DTI under Mar Rojas. Tama ba? In what way? Because if you will look at Resolution 6, it's very clear that a 3/4 vote of each house voting separately is required. So, ibig sabihin, kung 3/4 vote, parang nag-con-as tayo, Constituent Assembly. Okay? So, yun ba ang sinasabi nila? Or yung alternative PI na nandun din sa sulat? The proposal from nila is for the Senate to adopt and for the Senate to approve it and the House will adopt. So, apparently, it would be separate voting by the two chambers. Hindi ko kasi maintindihan yung ganong kalabo. Wala namang ganon sa saligang batas. Wala ring maliwanag na ganyan sa batas natin. Anong sistema yon? Con-as? I don't understand. I need to get the specifics. I'm sorry. Kung may ganong resolution sa Senate, Well, yun ang pre-propose namin in the first place, di ba? Kaya nga may Resolution 6 sa Senado, magbubuo ng subcommittee under the Constitutional Amendments Committee at doon i-take up lahat ng mga issues, ikokonsulta yung mga legal, tapos gagawa ng batas na PI o kung anuman, or diretso na sa economic provisions. Pwede rin yun. Kaya iba-iba yung sinasabi eh. pero sa understanding niyo mo, so dun sa yung resolution na dito, ang understanding niyo, con-as po yung magiging sentence. Well, without its mentioning the term Constituent Assembly, it mentions 3/4 vote of each house voting separately, which is the definition of a Constituent Assembly, di po ba? Di ba con-as yun? Kasi 3/4 vote eh. Sir, si kahapon sa statement, sabi ni Speaker Martin, he wants to talk to you now so that matapos kung ano man yung misunderstanding that happened. Are you willing to talk to the Speaker? There's no misunderstanding. Ang liwaliwanag. Dapat i-atras muna yung PI na yan. Itapon muna lahat ng mga forms na pinalagdaan nila. Yun, may pag-uusapan. Pero mismo ang Pangulo sinabi na tuloy-tuloy pa rin ang PI eh. Pero ma'am, bakit po ganun? Sabi ni Senate President Rubili, nung nakausap nila si Presidente, nangako na mag-active na matigilan yung PI. Pero iba yung statement niya sa Vietnam. Parang Hindi ko nga maintindihan eh. Speaker gone rogue ba yan? Nakakaaliw eh. Kasi, ba't hindi sumusunod sa Pangulo? Ibang usapan na yan. sabi po ni, kasi sabi po ni Senate President Rubili sa privilege speech niya, nagkausap sila, sabi niya, promise ng Presidente, a-appeal siya sa na-stop yung PI. Pero pagdating po sa Vietnam, sabi ni Presidente, hindi niya alam. Pinag-aaralan pa. Kaya nga nalilito na tayong lahat eh. Kasi ang totoo, ilang beses nang binobola, linilindang, hindi lang ang taong bayan, kundi ang Senado. Parati na lang kami naiisan eh. Kasi unang-una, nag-uusap na kami dun sa bicameral resolution. Di ba naka 2 rounds na yan? Pagkatapos, biglang rinatsyada yung PI. Pagkatapos, siningit pa sa budget, yung 12 billion additional panchatsa daw sa COMELEC. Siningit dun sa BICAM. Ako may hawak ng COMELEC budget, ni hindi ko yan nakita. Nakailang meeting kami, subcommittee, plenary, never. Wala nakabanggit ni minsan ng tsacha. Bakit sumulpot yan? Laki-laking halaga. 14 billion total. Saan galing yan? Bakit ganun? Tapos, nagkaroon ng meeting, tigilan yung PI, Resolution 6, ayan, nag-agree yung Senado. Tinuloy pa rin, nakakaloka. Pumunta kami sa Malacanang, kinausap ang Pangulo. Ayan, lumabas yung sulat ni Speaker. Double talk na naman. Meron na namang Resolution 6, pero may alternative PI. Pinagpipilitan pa rin. Saan ako maniniwala nito? Gustong-gusto ko nang maniwala sa kanila. Gustong-gusto ko na isang tabi to at gustong-gusto ko na magtrabaho ulit. Ano ba naman to? It's a complete and utter waste of time. This is useless. But sorry, 2 questions on my part. But you agree with PBBM na i-consult muna yung legal luminaries to look for the best... Loud and clear na kahapon yung mga mismong author, yung ponente.
nagsabi na, liwa-liwanag eh. Santiago is the prevailing ruling. Ibig sabihin, kung yung kasong Santiago ang prevailing, wala pang batas tungkol sa PI. So, first order of business, let us craft a law that defines the procedure for the PI. Yun muna, di ba? Umpisa sa umpisa. Walang ganito. Senator, dapat po ba si Speaker yung diretso din magsalita na tigil na yung PI? Kasi kahapon, inamin niya na nag-a-advise nga siya dun sa mga nagtutulak ng PI. So now that he has admitted his role in the full process. Baka sabihin, nakikialam ako sa trabaho nila eh. Hayaan na natin sila. Pero para mas maging kapanipaniwala yung... Ibig mo sabihin, mas maniniwala sila kay Speaker kesa kay Pangulo. Parang, ano ba nangyayari? Ang sabi niyo, concern mo, may sumisira sa administration market. Nakakasira to, di ba? We are expending unnecessary political, we are expending extremely valuable political capital, which may never be recovered again. I mean, wala nang mas mapalad sa mundo kesa sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan. Galing sa Diyos yan. Bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan na sinusuhulan ng tao, sinasamantala ang kamangmangan, linilin lang. Hindi naman namin gawain to eh. Hindi naman gawain Marcos to eh. Pero do you think nakikita ni President Marcos na may mga tao sa paligid niya na posibleng sumira sa kanyang administration? Sana. And he's capable, ma'am, na kontrolin yung mga tao na yun na sumisira. Well, yun nga. Kaya nga pinagdadasal ko na yun nga, na matauhan siya kasi nga, hindi naman dapat palibhasa mabait yung isang tao, sasamantalahin mo. Ma'am, yung bang binabanggit yung demonyo ay babae o lalaking malaki? Ma'am, sorry, isa lang. Kay Pangulong, sorry na tayo, kay Pangulong Duterte lang, ma'am, he stands by his accusation that the president is drug addict. Hahanapin niya raw yung PDEA report kasi PDEA saying wala naman sa listahan si PBBM. Your comment on this na talagang all-out na si PRRD against PBBM? Alam mo, hindi ako marunong sumagot dyan kasi hindi ko naintindihan yung usapin droga. Kaya naluloka ako sa banatan na yan. Sana sila na ang mag-settle niya na magkaintindihan. Hindi ko alam. Ma'am, meron i-move si President Duterte na magsusolicit ng signatures. Oo. Tapos ang end goal, hiniwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Actually, matagal na natin naririnig yan na mag-independent Mindanao na po. At sa ibang sektor sa Mindanao, dahil lagi natin na kakaligtaan, lagi silang lugi. Talagang popular sa ibang sektor yung sentimentong yan. Kailangan ba ano yung implication na nakikita mo? Well, ang totoo, awang-awa na ako sa kanila eh. Talaga naman iilan lang ang kanilang mga kalsada. Yung iba, ginagamit pa rin yung mga pinatayo ng tatay ko. Luma-luma na, nakakaawa naman. Tapos may mga lugar na talagang hindi mo na maabot. Ang hirap-hirap ng puntahan. Tapos luging-lugi sila sa kuryente. Naku, talaga naman maaawa ka. Kaya yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. Kayo, ma'am, as is where is muna, improvement na lang ng governance. Well, para sa akin talagang historical injustice na ang makikita sa Mindanao. Dekada, centuries na hindi talaga pinapansin. Yes, their president tried to catch up, pero you can't catch up in 6 years no matter how aggressive the president from Mindanao was. The reality is you are catching up with centuries of injustice and inequity. But at this point, Senator, hindi niyo po susuporta yung move for... Wag naman. Nakakayak naman na mawawatak-watak ang Pilipinas. Sobrang sakit naman yun. What can we expect from the Davao meeting?
Well, I'm hopeful that more witnesses will surface with concrete affidavits and narrations of facts. So that's what we aspire to derive. However, the weather doesn't seem to be cooperating. They've suspended classes today in Davao, so I'm hopeful that things will improve very quickly. Pagkatapos nun, kinakailangan nga natin, tulad ng sinabi ko, yung hearing dun kay Attorney Anthony Abad, yung nakapirma sa ilalim ng form, para ipaliwanag niya sino siya at bahagi ba siya ng pirma, tapos yung et al. Kasi yun ang sinasabi ng pirma. Meron yung sinasabi ng pirma na sila naman daw ang nagpa-imprenta ng mga forms at pirma na ang nakasulat sa ibaba. Wala naman ako nakitang gano'n, kaya humihingi rin ako ng kopya noon. Tapos, may mahabang listahan tungkol sa mga empleyado ng Congress. Kinumbidahan namin sila, pero wala namang pumunta. Inaanyayahan ko sila na pumunta dito, kahit yung mga empleyado na nag-text at nandun yung pangalan, pati yung cellphone numbers, at ibang congressman, yung iba, employees ng House, yung iba, employees ng Office of the Speaker. So maybe they'd like to come forward and have the opportunity to clear their name. Pero wala pang sumasagot at ayaw naman natin pilitin hanggat kaya. Sana magsalita na lang sila ng kusa. Pero yung sa Davao ba, concentrated dun sa mga nakapirma sa Davao? Hindi lamang Davao, kasi yung iba sa Bukidnon, Cagayan de Oro, ang hirap kasi kung marami sila, tulad ng sinasabi ni Senator Bato, na napakarami, halos 1,000, alangan naman na ilipad natin silang lahat doon, mas madali na lang pumunta rito. So nagpadala na ako ng tao today, sa totoo lang, galing sa Senado, para maglikom na ng mga sinumpaan sa laysay, interviewin na yung mga testigo, at alamin kung sino yung handang humarap sa hearing. At tignan natin. Hindi nga kami sigurado at inaanyayahan na lamang namin yung pirma kung nais nilang lumahok or magpadala sila ng kanilang Mindanao representative. Kasi sabi nila, nationwide naman daw ang napag-utusan nila. Di sana yung nakakaalam pumunta sa hearing at sagutin itong mga paratang at sinasabi ng iba't ibang testigo. But definitely, hindi sa Davao matatapos i-adjourn yung hearing. Meron pang susunod. Hindi, inaantay kasi namin yung Attorney Tony Abad. Very important yung kanyang testimony kasi siya yung nakapirma doon. Yung mga et al., di ba, Attorney Tony Abad et al., yung mga et al., di ko alam Pinapaliwanag nila yung et al., sila raw yung et al. Pero wala naman nakasulat Kaya malabo Siya lang yung klaro. Si Atty. Abad, hindi pa pinapupunta sa Davao. Kailan siya? Hindi, wala raw dito Kaya nga inaantay namin kung kailan darating. Ha? Sumagot naman, nag-email back naman na wala raw siya rito sa bansa. Pero basta totoong tao siya nga. Hindi ba kilala na natin yan? Naaalala ko siya bilang USEC ng DTI under Mar Rojas. Tama ba? Parang yun naaalala ko Oo. Ma'am, yung sabi niyo kanina ang nasisira yung admin, dala ang pangalan niyo. Yung sumisira si Speaker Romualdez, just to be clear, where are you referring? Hindi, itong mga away-away na to, ito nagkakagulo, talagang nalulustay ika nga yung political capital, di ba? Kasi ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Syempre, nauubos yun kasi ang tao parang nabudol Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao at minsan tinatanong sa akin ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? What can you say to criticisms na yung hindi na nga lang daw yung pangako ng DPM administration na wala pa 2 years into the... Well, talaga namang nakakasama ng loob. Aaminin ko na masakit talaga. Pero ma'am, you don't see Vice President
Sara resigning from the cabinet? Palagi ko hindi. Hindi naman yun, matibay yun eh. At saka gusto niya yung trabaho, gusto talaga niya na makapagtrabaho ulit. At yun nga, katulad ko, hindi naman mahilig sa gulo yun eh, gusto magtrabaho lang eh. So yung friendship nyo, ma'am, hindi na-apektuhan itong mga... Hindi naman, tapos may nagtatanong nga sa akin, yung nagulat ako eh, nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Eh, nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsusorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya, sorry, gano'n. Sabi ko, naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay, pati yung ate niya. Eh, syempre, talagang maintindihan ko naman. Ma'am, tama bang sabihin na nadi-disappoint kayo kung paano tumatakbo yung administration ngayon? Yun na yung Hindi naman lahat, ano, sinasabi ko lang itong Chacha. Talagang parang nakita naman natin sa survey, 1% lang ang abala sa Chacha. Yung 99%, kayod pa rin. Todo kayod pa rin at ang abala nila siguro. Ang libangan natin, yung Katniel, Sara Labati versus Annabel. Mas type pa natin yun, at least katuwaan ano. Pero yung Chacha, 1% lang ang nag-aaksaya ng panahon. Were you able to tell that to the president? So, nagkita kayo? Kasi nakikita Matagal na rin kami hindi nakikita eh. during the, ma'am, the Kasi nga nagme-medical leave ako, hindi ako sumisipot sa mga family affair. Nagagalit nga nanay ko eh. Pero sa minsan, wala kayong... Sorry? Wala po kayo naging opportunity or short time para, payuhan o pagsabihan ang Well, alam naman niya yun eh. At saka dati-rati talaga pinag-usapan. Tinatanong ko nga sa kanya eh. Ano ba yung Chacha na yan? Ay nako, wag na tayo pumasok dyan. Tagal-tagal na usapin yan. Tapos mauubos ang oras natin. Eh, hindi na matututukan yung pagbangon ng ekonomiya. Hindi pa siya Pangulo nun. Liwa-liwanag nun eh. Hindi ko alam. Ma'am, pwede ba ito lang yung kay sa speaker? O kasi may mga statement sa speaker, yung mga congressmen, welcome pa sila na umaten sa hearing? Okay lang. Basta may maidadagdag. Huwag namang dagdagan na lang at maging pugonero pa. Pero open invitation or you send them formal invitation po? No naman. Kasi they're always welcome naman to the Senate. I see them all the time in the Commission on Appointments. There's never been an issue every time a congressman turns up. It's an opportunity to exchange views with the other house. Kahit ma-hijack yung hearing. Kasi iba ng topic, so point of order lang at nagagalit yung ibang senador kasi marami silang pinaghandaan na mga topic at marami silang katanungan, hindi sila makatanong. Ipit din eh, alam niyo kasi nasa session hall, isa lang kwarto natin dito. Kasi pag nababanggit sa hearing ng Senate usually, ini-invite. So nabanggit po kahapon sila speaker, congressman ko, so paano yun ma'am? Sinabi ko naman, they're welcome anytime, oo. Pero sabi ng mga congressmen kahapon sa press con, parang masama yung loob nila kasi hindi raw pinagsalita si Congressman Marcoleta. Ang haba nga ng salita eh. Gusto mo i-time ko? Sabi nila mga kahapon, parang binablock daw, hindi pinagsalita. Hindi. Point of order lang nung mga kongresista natin, pagkat may isang paksa, yung ating hearing, leash na sa paksang yun. Yung ibang inuungkat ni Congressman Marcoleta, that is not to say that they were not cogent and important concerns, but simply that they were not the subject matter of the hearing. Pero overall, yung hearing kahapon, na-achieve naman niya yung mga dapat na na-elicit na information. Well, okay naman, di ba? Nakita naman ninyo,
Tuwan-tuwa nga ako, first time ko narinig si Justice Ascuna bilib na bilib ako, ang galing 80 anyos na ganun pa kaliwanag ang isip at salita. Antindi. So he's a really valuable asset, and I'm also very grateful. I know Justice Carpio was extremely busy all day, but he made time to turn up and enlighten us, being the ponente of the Lambino case. That in fact that there was no intent at all to supersede or overturn the Santiago case. Ma'am, will there be additional parang photos or videos that you're going to show? Parang Secret. Yung highlight na lang na in-expect natin sa Davao. Actually, yung Davao hearing, simple lang Mangongolekta lang ako ng testigo para mas maliwanag. Kasi nga, nakita naman ninyo, takot na takot Puros nagtatago, nakabelo, naka kung ano-anong costume. Nakakatawa nga Ma'am, may basis yung para sabihin, ikasura lahat ng na-submit na firma sa COMELEC, naniniwala na ba kayo na? Hindi, para maliwanag, di ba? The end na muna, itong mga form na to. Pero posible daw, hindi ba legit naman at hindi lahat binayaran sa muna? Paano magiging legit doon? Hindi ko maintindihan paano magiging legit nakita naman natin, yung mga testigo natin, ni isa nakakaintindi kung anong pinirmahan nila. Yun ang problema kasi dapat maliwanag sa tao at galing sa tao ang mga issue. Samantalang di nga nila maintindihan. Ano daw? Unang-una, English, ma'am. Ikalawa, voting jointly. Malay nila kung ano yun. Di ba? Kasi ang pagkasabi, economic ek-ek. Nung dumating, voting jointly. Wala namang kinalaman sa economic. Walang maintindihan yung tao. Hindi nila maintindihan talaga. Ang naintindihan lang nila yung ayuda at yung pangako ng pera. Meron po kayo What do you hope to achieve after this meeting? Meron bang Aling hearing? What are you referring to? So, merong yung possibility of some politicians being held liable in case when Yes, ideally, well, it's always in aid of future action, oversight, or legislation, di ba? Hindi naman kami korte. So, yun ang parati nating iniisip. Unang-una, naging maliwanag na kinakailangan may bagong batas tungkol sa PI. So, natumbok na natin yan, maliwanag yan. At ikalawa, may nangyari talaga na signature buying. Mukhang maliwanag naman talaga yon. Natumbok naman yung kahapon. At may kinalaman ang ilang opisyal. Yun ang maliwanag. Ngayon, yung iba pa doon, maliban pa doon kung sinong paparusahan at sino ang liable administratively or civilly or criminally, di pa natin alam. So, kinakailangan tuloy-tuloy muna yung investigasyon hanggang matapos yung pakay ng aking resolution. Dalawa yun Dalawang resolution, 902, 903. Yung isa, yung tungkol sa batas, yung 903, sa palagay ko, maliwanag na. Yung 903 na kailangan pa ng bagong batas para saad yung tamang proseso ng PI. Kasi first time natin to, samantalang yung CONCON at CONAS, medyo may karanasan na tayo riyan. Yung 902, yung una kong resolution, yung tungkol sa signature buying, yun ang hindi pa halos maliwanag. Ma'am, may narinig po kayong concerns from the Foreign Chamber of Commerce regarding this political squabble between Senate and House of Representatives. I think it's not a squabble. I wouldn't demean it that way. It's a very, very serious constitutional concern. But certainly, sa lahat ng ayaw ng negosyo, yung unpredictability. Gusto nila tuloy-tuloy. Pareho yung legal framework, maayos ang regulatory infrastructure, tuloy-tuloy ang negosyo, ang batas, ang administrasyon. Ayaw talaga nila ng alitan. Mas lalong wala talaga ang foreign investment pag magulo. Ma'am, initial direction lang yung sa magiging committee report sa ita-draft nyo. Well, sinabi ko na maliwanag para sa akin na kinakailangan magtrabaho muna tayo at gumawa ng bagong batas kung saan maliwanag ang gagawin sa anumang PI na susunod. This will set parang guidelines.
Yeah, it has to be a very, very clear-cut law. Unang-una, yung batas natin ngayon, ang liwa-liwanag, kontra sa konstitusyon, dun lang sa timeline, 45 days to 90 days. Yung sa atin, 60 to 90 days, mali na kaagad. Alam natin, pag hindi sunusunod sa konstitusyon, unconstitutional, di mali na yon. So we really have to start from scratch. Gawin muna natin, tulad ng sinabi nila, gawin muna natin trabaho natin. Ma'am, you're open to PI, but if you had it your way, no chacha. Is that... No. We're open to anything. If the president deems that it's very, very important, even if, in my personal opinion, it is not the most urgent or the most important subject for the Filipino family today, if the president deems it absolutely urgent and important, we are not in any way against any charter change or CONCON or CONAS or PI or even the economic provisions. Sa gathering signatures, bukod po sa ika-draft nyo na batas, magkakaroon din ng expiration date ng mga magagather na signatures. Hindi pa namin napapag-usapan, pero parang tama naman dapat na ganun. Hindi naman forever and ever.